Katulad ng aking nabanggit po kanina, mga minamahal, ang bata, hindi marunong magsinungaling. Tapat yan sa lahat ng kanyang sinasabi. Ganoon din ang gusto ng Diyos sa atin. Dapat bilang mga Kristiyano, sa paglilingkod natin, tapat po tayo sa lahat ng ating sinasabi. Tapat tayo sa ating sinasabi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tapat tayo sa lahat ng ating sinasabi sa ating kapwa Kristiyano, sa ating kapwa nasaan man tayo sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating mga transaksyon, sa ating paaralan. Tapat tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kasi ang bata, hindi talaga yan magsinungaling. Kung anong makita niyan, kung anong maramdaman niyan, sasabihin niya sa iyo, at yun ang totoo, mga minamahal. Kasi ang bata, pure ang heart. Malinis ang puso ng bata. Yak lahat ng sinasabi niyan, pawang katotohanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Eh yung bata, mga minamahal, kapag pinangakuan mo yan, aasahan niya talaga yan. Sinabi mo sa bata, mamamasyal kayo sa araw ng bukas. Sabihin mo sa anak mo na 5 years old, 4 years old, 6 years old. Sabihin mo, anak, mamasyal tayo bukas. Dadaling kita sa mall. Alam nyo, pangahawakan ng bata yan, mga minamahal. Kung bukas umulan ng malakas at bumagyo ng malakas, mga minamahal, hindi yan titingnan ng bata. Everybody say amen. Ang titingnan ng bata, yung ipinangako mo sa kanya na ipapasyal mo siya. Ganyan ang gusto ng malapangin ng pananampalataya natin. Kapag pinangakuan ka ng Diyos, nabasa mo ang pangako ng Diyos sa kanyang banal na salita, panghawakan mo, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, maniwala ka, umasa ka, nagagawin yan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ganyang paniniwala ang gusto ng mahal na Panginoon, kagaya ng sa isang bata, na walang iisipin yung bata, baka hindi kami matuloy kasi babagyo. Na hindi iisipin ng bata, baka hindi kami matuloy dahil walang pera si mama, si papa, hindi kami matutuloy bukas. No! Hindi yan iisipin ng bata. Ang tanging iisipin ng bata, yung pangako mo at aasahan niya yan, natutuparin mo. Ganoon ang gusto ng Diyos. Kapag nangako, may pangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, may ipinagpe-pray ka sa mahal na Panginoon, umasa ka katulad ng isang bata. Huwag mong iisipin na baka hindi kaya ng Diyos. Baka hindi ibigay ng mahal na Panginoon. Baka imposible sa mahal na Panginoon. Baka hindi tuparin ng mahal na Panginoon. Huwag. Kasi kapag ganoon ang iniisip natin, talagang hindi ibibigay ng mahal na Panginoon. Pero kapag naniniwala ka, nanampalataya ka na parang isang bata na kahit anong mangyari, naniniwala ka, natutuparin ng Diyos yung kanyang ipinangako sa iyo, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Everybody say, amen? Eh, ang mga minamahal, gusto ng Diyos, maniwala ka sa Kanya kahit hindi panahon ng tagsibol, kahit hindi panahon ng swelduhan, hindi panahon ng bonus, pero kapag naniwala ka na kaya kanyang pagpalain pinansyal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit hindi pa panahon ng promotion, kahit hindi pa panahon ng mga inaantay mo nga pagpapala na may mga time frame, may mga date na darating. Pero kapag naniwala ka, yun mga transaksyon mo, naniwala ka na parang bata, walang pero-pero, walang pag-alinlangan, maniwala ka, ibibigay yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi minsan, naniniwala tayo sa mahal na Panginoon, pero may mga question tayo, may condition tayo. Mahal na Panginoon, naniniwala ko, ipopromote mo ko. Pero kailan kaya, mahal na Panginoon? Baka maunahan ako ng katrabaho ko. Mahal na Panginoon, naniniwala ko na tutugunin mo yung prayers ko. Pero mahal na Panginoon, baka matagalan na. Pwede ba ngayon na? Mga minamahal, gusto na mahal na Panginoon, parang bata, walang tanong-tanong, walang pero-pero, iisa lamang ang iyong nasa isip, maniniwala ka na ipagkakaloob yan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Yan ang gusto na mahal na Panginoon ng paniniwala, paglilingkod, mga minamahal. Ang bata, kapag kalong-kalong yan ng kanyang mga magulang, halimbawa, kalong-kalong mo yung anak mo, kahit anong nangyayari sa ating paligid,
kahit saan kayo nagpupunta, lumusong kayo sa baha, lumusong kayo sa maputik na daan, hanggat kalong-kalong mo ang iyong anak, panatag yan. Everybody say amen? Ang bata, walang pakialam yan sa kanyang paligid. Hanggat siya ay kalong-kalong ng kanyang mga magulang, kahit na ninahabol sila ng leon, walang pakialam ang bata. Ang alam ng bata, siya ay ligtas sa bisig ng kanyang mga magulang. Everybody say amen? Kaya yung bata, panatag. Pagkalong siya ng kanyang mga magulang, kahit napakaingay ng kapaligiran, yung bata, nakakatulog na mahimbing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din ang gusto ng ating mahal na Panginoon na palagi nating iisipin, mga minamahal, na lagi tayong kalong-kalong ng ating pong pinakamamahal na Panginoon habang tayo naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, kahit ano pang sitwasyon ng ating buhay, kahit nasa kahirapan po tayo, nasa karamdaman tayo, nasa kalungkutan tayo, palagi nating iisipin, kalong-kalong tayo ng ating amang napakabait sa langit, mga minamahal. Everybody say amen? Na walang sino man ang pwedeng manakit sa atin, walang sino man ang pwedeng gumapi sa atin, na lagi tayong panatag kapag tayo po ay nasa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng talata, ating binasa, sa ganyang paraan tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil kapag hindi po tayo naging katulad ng isang bata, sa paglilingkod, mahihirapan tayo. Kasi, ang bata, walang pride. Everybody say amen? Walang pride ang bata. Eh, paano kung professional ka? Mayaman ka. Tapos, may tungkulin ka sa banal na gawain. Inassign ka maglinis ng CR na marumi, mabaho. Kung hindi ka susunod na parang isang bata, hindi po yan magagawa, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya nga dito sa Jesus Miracle Crusade, pinagpala po yung mga choir members dito. Mga engineers, mga nurse, mga kapatiran, mga matataas na posisyon sa opisina, mga negosyante, pero naglilinis ng maruming CR. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sumusunod tayo na parang bata sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos may nilagay na mga tao para sa katungkulan sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Kaya kung sino man yung ginamit ng mahal na Panginoon para tayo i-delegate, utusan tayo sa mga menial task, galing yan sa mahal na Panginoon. Makikita dyan ang mahal na Panginoon na para bang bata kang susunod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, o mangangatwiran ka na parang nasa edad ka na pagsunod. Kasi kapag nasa edad na tayo na pagsunod, marami tayong iisipin, marami tayong ikakatwiran. Bakit ako? Marurumihan yung damit ko. Bakit ako? Mayaman ako, professional ako. Bakit ako? Kaya nga gusto naman ng Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya para tayong isang batang maliit na susunod lamang sa anumang ipinagagawa ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nahihirapan tayong sumunod sa banal na kalooban ng Diyos kapag hindi tayo naging parang isang bata. Kasi may times talaga sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, may times na mapapagalitan tayo. May panahon na marirebuke tayo. Kaya kapag para kang bata, kung marirebuke ka man, mapagalitan ka man, iiiyak mo lang yan sa mahal na Panginoon. At pagkatapos, wala na sa iyo. Everybody say amen. Pero kapag hindi ka parang bata na maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka katulad ng isang bata sa paniniwala, magtatanim ka. Magtatampo ka, matitisod ka, hindi ka na maglilingkod, hindi ka na magpapatuloy. Bakit? Kasi pinairal mo yung hindi parang bata na pananampalataya, na pagsunod. Kaya nga, ang gusto naman ng Panginoon, parang bata. Kahit pagalitan mo pa ulit-ulit, hindi nagtatanim. Mamaya, nakakalimutan na ng isang bata. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga minamahal, ang kagandahan sa bata, pag pinagalitan mo yan, at kapag umiyak na siya, asahan mo, kinalimutan niya na yun. Kahit pinalo mo pa siya. Maya-maya, lalapit na yan sa'yo, yayakapin na ka na. Mamaya, maglalambing na yan sa'yo. Nasasabi ko po, bakit ko nasasabi? Nararanasan ko sa aking anak.
Hindi naman magkakaiba ang pagkakalikha ng Diyos sa mga bata. Everybody say amen? Minsan sobrang kulit ng aking mga anak. Sa bilang magulang, nasa Bible, huwag alisin ang palo. Minsan napapalo ko talaga. Mga minamahal, talagang iyak siya. Pero, 5 minutes, 10 minutes, after umiyak niyan, lalapit niya sa akin at yayakap na parang walang nangyari. Kaya pala ganoon ang gusto ng mahal na Panginoon. Mga minamahal na paglilingkod, paniniwala ng ating mahal na Panginoon. Ganoon pala ang gusto niya. Kung minsan, sabi ng Biblia, yung itinuturing ng mahal na Panginoon na kanyang anak, inaari niyang kanyang anak, talagang pinapaalalahanan ng Diyos, pinapalo, bisan tinutuwid ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At pagkatapos, ang gusto ng mahal na Panginoon, kung tayo maituwid minsan, iiyak tayo, at pagkatapos nun, baliwala na sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mga anak ba, nagbago ba ang pag-ibig niya sa atin? Hindi po. Pagising niya sa umaga, ang ihahanapin ikaw, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Bago matulog yan sa gabi, ang hahanapin ikaw, ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Kahit yan araw-araw mong sermonan, araw-araw mong paluin, ang bata hindi magbabago ang pag-ibig niya sa iyo. Ganon din ang gusto ng mahal na Panginoon. Kung tayo minsan natutuwid, nalilinis, natuturuan, dumadaan sa pagsubok, ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa Kanya. Everybody say amen? Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 2. Pakibasa mga minamahal. Dito po sa aklat ng unang Pedro 2, ang talata ay 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsiligo kayo sa ikaliligtas. Amen. Everybody say amen. As newborn babies, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Sabi ng talata, mga minamahal, nasain natin ang banal na Espiritu ng Diyos, ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na para tayong isang sanggol na nasasabik, naghahanap ng gatas na iinumin. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, upang magsilago tayo sa ating pananampalataya at sa ating ikaliligtas. Ganoon palang gusto ng mahal na Panginoon na yung pagiging longing po natin sa Word of God, yung pagiging longing natin sa presence of God, kagaya ng isang newborn baby. Ano ba yung karakter ng newborn baby? Maya't maya, umiiyak dahil naghahanap ng gatas. Everybody say amen. Ganun ang gusto ng mahal na Panginoon. Maya't maya, hinahanap mo siya. Maya't maya, sabik ka sa Kanya. Maya't maya, sabik ka sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Para sa ating ikalalago, sa ating ikaliligtas. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, kapag palagi tayong nasasabik at palagi ang desire ng ating puso ay mapakinggan ng Word of God, ang desire ng ating mga puso ay palaging madama ang presensya ng Diyos, hindi makakasingit ang gawa ng kaaway. Paano pa siya sisingit? Mga minamahal, wala siyang daan, wala siyang hawakan. Dahil ang iyong mundo umiikot sa iyong Ama sa langit. Everybody say amen? Ganun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Pakanasain mo lagi yung banal na presensya niya. Kapag nandito ka sa banal na gawain, lagi mong pakanasain yung banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi ka na-revive, sayang ang pagpunta sa banal na gawain ng Diyos. Kailangan bago ka umuwi, na-revive ka ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Alam po mga minamahal, yung anong ginagawa ng mga doktor sa mga pasyenteng naghihingalo? Diba yung pasyente, pag naghihingalo na yan, sasakayan sa ambulansya, darating sa ospital, at i-revive yan. Di ko alam yung tawag doon yung panggano ng mga doktor. Bakit? Para mabuhay pa. Kasi
Napaubos na yung kanyang buhay, kaya nire-revive. Everybody say amen. Anong ginagawa sa mga nalumang kanta? Ito na lang sa sanlibutan. Di ba may mga nalumang kanta na 1980s, 60s, 70s na kanta na paglibasan na ng panahon, nalilimot na natin. Nalilimot na ng mga tao. Yung kanta na yon dahil matagal na. Anong ginagawa ng mga bagong singer? Nire-revive nila yung kanta para muling mabuhay, muling maalala, muling marinig. Everybody say amen. Tayo, kailangan natin ang revival palagi, mga minamahal, para hindi mamatay yung ningas ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Kailangan kapag nasa banal na gawain ka, lagi kang nare-revive ng banal na presensya ng Diyos. Para laging may sariwang pagpapala na matanggap sa mahal na Panginoon. Para laging sariwa ang mga banal na pangungusap sa iyo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Pansinin niyo po ito, mga minamahal. During congregational singing, at napupuspos ka ng banal na presensya ng Diyos, pagdating ng choir singing, grabe muli ang kapuspusan mo ng banal na presensya ng Diyos. Ibig sabihin, revive na revive ka na. Ngayon, pagdating ng giving, pagsunod sa kalooban ng Diyos, napakadali na sa iyo. Walang kabigat-bigat na magbigay sa banal na gawain naman. Bakit? Na-revive yung puso mo. Naging sariwa sa harapan ng mahal na Panginoon yung pananampalataya mo. Everybody say amen. At pagdating ng preaching, bawat kataga na naririnig mo sa banal na pulpito, para sa iyo, napakatamis na pulot. Everybody say amen. Walang kapait-pait. Para sa iyo, lahat tinapay na nakabubusog ng iyong kaluluwa. Bakit? Na-revive ka ng sobra. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, kahit tumagaktak yung pawis natin, tumulo yung ating sipon, tumalsik ang ating mga laway sa pagpupuri sa Diyos, okay lang. Huwag ka lang uuwi na hindi ka na-revive ng banal na espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung nagtatrabaho pa po ako, kapag daw yung, may mga na-attinan po kasi akong training Kapag daw yung empleyado, lalo na't ang trabaho mo ay sa food industry, kapag daw yung empleyado na nagtatrabaho sa food industry, matapos yung kanyang duty, na hindi man lang siya natalsikan ng ketchup, na hindi man nalukot yung kanyang uniforme, at hindi man siya pinawisan, pero ang trabaho niya ay kailangan gumalaw siya na mabilis, magluto. Ang sabi ng aking mga naatinang training, hindi yan nakapag-perform na maayos sa kanyang duty. Everybody say amen? Pero kapag yung empleyado, the whole day ng kanyang duty, pawis na pawis, pagod na pagod, marami ang uniforme, ibig sabihin, nagtrabaho yan ng buong lakas. Everybody say, praise the Lord! Ano, di sa maglilingkod. Kapag tayo hindi umuwi, na tayo hindi pinawisan sa pagpupuri sa Diyos, nakukulangan ang mahal na Panginoon. Kapag tayo umuwi, ang ating mga mata hindi namumugto sa pagluwa, sa pagsusumamo sa Diyos, mga minamahal. Baka hindi nakarating ang panalangin mo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pasensya na po, mga minamahal, at makati po yung lalamunan ko. Kaya mga minamahal, ito po yung nagpapalakas sa atin. Yung banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Imagine niyo po kapag hindi ka na-revive, galing ka na banal na gawain, hindi ka na-revive ng banal na Espiritu ng Diyos, haharap ka na naman sa mga atake ng kaaway. Diyan pa lang sa gate, mga minamahal, diyan pa lang sa gate, nag-aabang na po ang atake ng kaaway. Kaya nga kapag ikaw ay na-revive, mga minamahal, kahit anong pana sa iyo ng kaaway, tatalbog lang yan. Bakit? Protektado ka ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pakibasa po ang huling talata na po ito. Proverbs 24, verse 16. Maganda na po mga awit at mga manunugtong. Kawikaan 24:16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan.
Amen. Everybody say amen? Sabi po rito mga minamahal, sapagkat ang matuwid ay mabubuwal na makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay mabubuwal sa kasakunaan, mga minamahal. Sabi ng English, for a just a man falleth 7 times and rises up again, but the wicked shall fall into mischief. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Di ho ba mga minamahal, ang bata, mahina pa ang tuhod. Lalo na yun, nagsisimula pa lang makapaglakad. Hindi pa po yan makakatakbo ng mabilis, mga minamahal. Kaya madalas, nadadapa sila. Kaya ang nangyayari po, mga minamahal, nasusugatan ng kanilang tuhod. Everybody say amen? Madadapa yan. Pagka hindi pa ganun katibay ang tuhod. Ganoon din ang matuwid sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nadapa, mga minamahal, sa panahon na tayo po ay nagkamali sa ating mga maling desisyon, mga minamahal, paulit-ulit tayong ibabangon ng ating pinakamamahal na Panginoon na parang bata. Di ho ba? Yung ating mga anak, kapag tinuturuan mo siyang maglakad, gusto mo siyang matuto maglakad, matatapayan ng maraming beses. Pero anong ginagawa ng ama, ng ina? Ibabangan mo rin siya ng ilang beses para matuto. Ganoon din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa ating mga nakaraan, nagkamali tayo, nagkaroon tayo ng maling desisyon, minsan nadapa tayo sa paglilingkod, ibabangon at ibabangon ka uli ng mahal na Panginoon para ikaw ay matuto, mga minamahal. Para ikaw ay malumago sa paglilingkod mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang importante sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi yung nakaraan natin. Ang importante, sa mahal na Panginoon, maituwid mo yung buhay mo ngayon. Everybody say amen. Hindi yung tignan kung paano ka nadapa eh. Ang tignan ng mahal na Panginoon kung paano ka babangon, kung paano ka maglilingkod sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Di ba? Minsan, yung bata kapag laging nadatapa, sasabihin natin ay parang lampa. Parang lampa yung bata. Pero hindi mo alam, yung bata na yan na laging nadadapa, isang araw, gagamitin pala ng mahal na Panginoon ng lubos sa kanyang banal na harapan, sa kanyang banal na kaharian. Hindi mo alam, yung batang laging nadarapan na yan, isang araw, siya palang gagamitin ng Diyos sa buhay mo para iahon ka sa kahirapan na makita ng iyong mga mahal sa buhay na kayo ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya ganun ang mahal na Panginoon. Hindi niyo titignan yung ating mga kamalian ng ating mga nakaraan, mga minamahal. Sa sanlibutan, yan ang titignan, mga minamahal ko. Pero ang mahal na Panginoon, napakabuti, napakabait. Kung ikaw ay nadarapa sa paglilingkod mo, lagi kanyang ibabangon as long as ikaw ay nagsusumikap na makasunod sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago tayo umawit, meron po akong naalalang patotoo. Maaaring iba sa inyo na pakinggan nyo na po ito. Para sa mga hindi pa nakapakinig, aking babanggitin para maging kalakasan po ng ating pananampalataya. Mayroon pong pangyayari sa isang bundok dito sa Luzon na pinasok po ng mga NPA. Isang barangay sa bundok ng Luzon, di ko matandaan anong bayan. Pinasok po ito ng mga NPA. At lahat po ng nakatira doon sa barangay na yon, pinalabas po ng mga NPA. Doon sa plaza, nagsiga sila ng bonfire, mga minamahal. Bakit pinalabas ng mga NPA yung mga nakatira doon sa lugar na yon? Para kilatisin po kung sino yung mga may connection sa military. Papatayin po nila, mga minamahal. At doon, mga minamahal, may nakatira po tayong mga kapatiran. May isang pamilya doon na mag-asawa, adult choir, at mayroon po silang anak na children's choir. Nakikinig po ba tayo, mga minamahal? So, nung lahat sila pinalabas ng tahanan at nandoon sila sa harap ng malaking siga ng apoy, yung children's choir, bit-bit niya po yung kanyang Biblia na may logo ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Ngayon,
Nakita po nung commander ng NPA yon. Nagalit. Kinuha nung commander ng NPA yung Biblia sa bata, inihagis malapit sa apoy. Kasi yung commander ng NPA, mga komunista po yan. Galit sa Diyos, galit sa katuruan kay Kristo. Mga minamahal. Kaya ang ginawa ng commander na yon, kinasa yung kanyang 45 na baril, itinutok po doon sa ulo ng magulang ng bata. At ang sabi ng commander doon sa bata, damputin mo yung Biblia, itapon mo sa apoy. At kapag hindi mo sinunod yan, papatayin ko ang iyong mga magulang. Everybody say amen? Ngayon, mga minamahal, yung bata, iyak po ng iyak. 8 years old lang. Iyak ng iyak yung bata. Kasi ayaw niyang mamatay yung kanyang mga magulang. Kaya, ang ginawa ng bata, naglakad papunta doon sa Biblia at hindi niya po itinapon sa apoy. Ang ginawa ng bata, niyakap niya yung Biblia, iyak siya ng iyak at nagsasabi siya ng hallelujah, praise the Lord, iyak siya ng iyak. Mga minamahal, ang sabi ng bata, di bali nang mamatay na lang sila mama at papa, huwag ko lang talikuran ang aking pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, grabing pananampalataya ng bata na 8 years old. Nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang mga magulang, hindi niya binitawan yung kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Bagamat hindi pa lubos na matarok ng batang 8 taon kung ano ba talaga ang pananampalataya. Hindi pa sapat yung kanyang edad para maunawaan kung ano yung pananampalataya. Subalit, ang tanging alam ng bata sa kanyang puso, na kailanman hindi sila pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Na yung salita ng Diyos ay napakahalaga, punong-puno ng pangako ng Diyos, punong-puno ng mga mabubuting ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang ginawa ng bata, niyakap niya. Iyak siya ng iyak. Hindi niya itinapon sa apoy. Alam niyo nangyari, mga minamahal? Yung commander na matigas ang puso, napaiyak po siya. At ang kanyang mga kasama na mga NPA, napaiyak lahat. At ang sinabi ng commander na ito, totoong may Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan darating sa buhay natin yan. Papipiliin tayo ng pagkakataon, ng sitwasyon, kung sino ba ang papipiliin natin. Minsan napakahirap na sitwasyon. Sino ba ang ating pipiliin? Ang ating mahal na Panginoon ba? O yung bagay na mahalaga din sa atin, mga minamahal? Minsan dumarating tayo dyan. Everybody say amen. Pero yung bata na 8 taon lang ang gulang, yung kanyang pananampalataya, terrible. Hindi niya ipinagpalit ang mahal na Panginoon, miski buhay ng kanyang mga magulang. Dahil alam ng bata na hindi sila pababayaan, hindi sila iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano nangyari? Mga minamahal, ano nangyari? Iniwan po sila ng mga NPA at yung commander ng NPA na yon, hinanap ang Jesus Miracle Crusade at nagpabautismo sa tubig at naglingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganyang pananampalataya ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. No matter what, ano man ang ating sitwasyon, ano man ang mangyari, ano man ang kalagayan natin, sa mahal na Panginoon pa rin tayo. Everybody say praise the Lord! Habang tayo po'y umaawit, mga